Alam kong ready na ho kayo. Buksan po ninyo ang inyong mga Bibles sa Colossians chapter 3 verse 1 to 3. Once again, please share this experience to as many people as possible. Share this right now. I'll give you more time before we start para makahabol pa po yung iba nating mga kapatid. Buti nga si Praise Ellie. Sabi niya na share niya na raw. By the way, lagay niyo na rin sa chat kung saan kayong parte ng mundo nanonood ngayon. Kayo din, pwede na naman. Chat niyo din. Ang hirap ng hybrid, no? Colossians 3, 1 to 3. Since then, you've been raised with Christ. Set your hearts, everybody say, set your heart. Set your hearts on things above where Christ is, seated at the right hand of God. Verse 2, set your minds. Everybody say, set your minds. So una, set your hearts. Pangalawa, verse 2, set your minds on things above, not on earthly things, for you died, and your life is now hidden with Christ in God. For you died, and your life now, namatay na tayo sa lumang pagkatao. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Whether you like it or not, whether you believe it or not, yung katabi mo, bago na yan. Yan na yun. Okay? Amen? The old has gone and the new has come. You died, but your life now is hidden with Christ in God. I want to talk to you about on this subject, thought control. Thought control. Subtitle, How to Control Your Mind. Hindi yung isip ng iba, kundi your mind. Thought control. I was reading a lot of articles and watching a lot of documentaries to prepare myself for this message, although I think kulang pa rin yung aking na-dig in. So it's probable, it's a probability, it's a possibility that this is going to be a series, no? Pero hindi pa natin alam. Pero isa sa mga nabasa kong article at napanood kong documentary, may isang neuroscientist na nagsasabi na hanggat tayo daw ay buhay, hindi tayong hihinto na makapag-isip. If you are alive, you are thinking. So as you are listening, you are actually thinking. And as I speak, I actually am thinking. Na ang result ng thinking process natin na ito, it's an average of about 70,000 thoughts ang pumapasok sa ating kaisipan araw-araw. Imagine yun na. Napakadami, no? 70,000 na iba't ibang mga kaisipan po ang pumapasok sa ating isipan every single day. Yung iba, masyadong seryosong kaisipan. Yung iba, talagang problematic na kaisipan. Yung iba naman, medyo nakakatawang kaisipan. You know what I'm saying? Di ba? Minsan kung ano na lang pumapasok sa isip natin. Like for example, kapag kaya ang lason na expire, nakakalason pa rin kaya siya. O kaya, yung mga random funny thoughts, for example, na, kunwari, kambal, twins. So, ibig sabihin, isa sa kambal, posibleng hindi plenano. So, niisip mo, mga thoughts mong gano'n, di ba? Kinabahan nyo iba, pastor. O kaya, siguro, very random yung thoughts mo at kaisipan mo na, yung salitang scent, yung pabango ba, scent. Ano kaya ang silent do? Silent S o silent C? So these are just some of the random funny thoughts that na pwede po mapasok sa ating kaisipan na sumasama pa dito sa 70,000 thoughts that we have every single day. Yung bang sinasabi mo, yung cellphone ko, nilagay ko naman sa airplane mode, ba't hindi lumipad? Yung mga ganun thoughts ba? Na parang ang dami-dami nating kaisipan. Pero one thing that I've noticed is this, no? Hindi lahat ng iniisip mo, nakikita ko. Pero hindi porkit hindi ko nakikita, it doesn't show. So ibig sabihin, what you think, it shows. It shows in your face. It shows in the tone of your voice. It shows even by how you eat, kung paano ka kumakain. Naipapakita nito kung paano tayo nag-iisip. How we respond to situation, kung paano tayo manamit. Lahat po ng yan ay marahil epekto ng pamamaraan po natin ng pag-iisip. Kung paano nag-iisip ang isang magulang, kung paano nag-iisip ang isang anak, what you think shows.
Kaya nga po ang sabi ng Proverbs chapter 4 verse 23, ang aking ginagamit ay Good News Translation, be careful how you think. Tingnan nyo to ha, sinasabi mismo ng Proverbs sa atin, be careful how you think because your life is shaped by your thoughts. Ibig sabihin, bilang mga Kristiyano, tayo po ay talagang kinakausap ng Panginoon na yes, merong 70,000 thoughts na pumapasok sa ating kaisipan, pero mag-iingat ka kung saang thoughts ka magdudwell because it is shaping your life. Ibig sabihin, ang mga thoughts natin at ang mga mindset natin ay may tremendous ability to shape your life. Correct? Kahit hindi nyo naintindihan, amen na lang kayo. Okay? Biro lang. Amen? Ibig sabihin, yung mindset natin, naniniwala ba kayo na yung mindset ninyo ay makakatulong para ma-achieve nyo yung tranquility and peace? Nakakatulong yan. Amen? That our mindset has the potential na makapagbigay sa atin ng confidence. This is kind of deep, pero that's the truth, mga kapatid. Na the way we think can actually affect our peace, our confidence, our security, and even our strength. Unfortunately, karamihan ng mindset that we have, inherited. Namana natin. Posibleng sa magulang natin, sa lolo't lola natin. Sino sa inyo agree, may mga ginagawa kayo sa buhay ninyo na namana ninyo mula pa sa inyong mga magulang. Hindi naman po lahat ng namamana natin ay nakakasama. May mga namamana naman tayo nakakabuti. Amen? May mga values, may mga character, and even way of thinking na nakakatulong sa atin. Pero hindi rin po lahat ng mga na-inherit nating thinking ay nakakatulong o nagiging pagpapala po sa bawat isa sa atin. In fact, some of the thoughts that we have inherited can be hurtful in our lives. Pero gusto ko lang sabihin ngayon pa lang that your history doesn't have to determine your destiny. That who you were doesn't necessarily reflect who you will become. Now, you can change your life by changing the way you think. If you change the way you think, you will change the way you feel. If you change the way you feel, it will change the way you respond. And if you change the way you respond, it will change the way you live. That makes sense? Ibig sabihin, it all started with our mindset. Na ang Diyos natin, kahit gaano kasama ang ating nakaraan, pwede ba natin palakasan ng konti yung aircon natin, mainit? Naka-jacket, naka-cardo kasi ko ngayon. Hindi ko napagandaan, summer pa rin pala. Ang Diyos natin ay may ability na baguhin ang ating buhay. Correct? Tingnan niyo si Gideon. Si Gideon takot na takot. From a scared Gideon to a military leader. God can do that to you. Na from a stuttering Moses to become a spokesperson of our Lord. Ibig sabihin, God can transform, God can change your life as long as we change our thinking. Some thoughts and some thinking galing sa magulang natin, but some thoughts, watch this, ay galing sa ating pain. Naisip niyo ba yon? Na minsan, dahil tayo'y nasaktan sa nakaraan, yung way of thinking mo ngayon ay epekto ng sakit na naranasan. Pare-pareho talaga yung mga lalaki na yan. Hindi na ako talaga mag-open ulit kasi the moment na nag-open ka before, hindi ka nila pinansin. Hindi ka nila pinakinggan. Kaya ngayon, medyo hesitant ka mag-open, hesitant ka magbukas ng yung bibig kasi epekto ito ng sakit na naranasan mo in the past. Some mindsets na ito ay pwedeng tinanggap mo na sa sarili mo na hindi na ako aahon, I am worthless, wala akong halaga, I don't matter, this relationship is not going to work out, hindi na bubuti ang aking mga anak, hindi na mawawala ang virus na ito. Ang dami nating thinking na pwedeng resulta ng mga suffering na ating naranasan in the past. Napansin niyo bang mga kapatid that sometimes your thoughts can be self-abusive. Minsan, ang umaabuso sa atin ay yung sarili din po nating kaisipan. And I believe with all my heart, a lot of Christians nowadays are suffering because their minds are oppressed in bondage. Kaya nga po ang text na binabasa natin sa Colossians chapter 3, ang sabi doon, dahil kayo ay kay Kristo na, set your minds and your hearts on things above, not on the earthly things.
Bakit ang sabi ni Apostle Paul, namatay na kayo sa lumang pagkatao, at ang buhay nyo ngayon ay binubuhay na ninyo para kay Kristo. So to put that in the context, ang culture kasi ng mga taga-Colossae, o yung sa Colossians, ang culture nila, they were serving a pagan god, at sila ay punong-puno ng immorality sa kanilang kultura. Pero dahil nakakilala sila sa ating Panginoon, ang sinasabi ni Apostle Paul sa kanila, alam kong ang background ng story ng buhay ninyo, mga pagano ang sinasamba ninyo, ang mga gawin ninyo ay gawi ng mga pagano, at ang sinasamba nyo ay mga Diyos-Diyosan at puno ng immoralidad ang inyong mga ginagawa. Pero dahil kayo ay namatay na kay Kristo, yung dominion at authority ng kasalanan wala na sa inyo. Yung sinasabi ni Apostle Paul namatay na kayo doon. Wala nang kapangyarihan yung lumang pagkatao ninyo. So sinasabi ni Pablo, huwag niyong hahayaan na ang nagdidikta ng desisyon ninyo ay yung mga bagay na dati pa din. Ay yung mga bagay na earthly pa rin at makamundo pa rin. Instead, set your hearts and your minds on things above. Kumbaga magbago ka na ng focus kasi si Kristo meron ng ginawa sa puso mo. Na kung dati puro galit, puro pagmumura, puro filthy languages, pag-iinggit, pagsisinungaling, malisya, at kung ano-anong mga bagay ang laman ng isip mo, ang sinasabi ni Pablo sa kanila, ngayon, set your minds on things above. Maging compassionate. Magkaroon ng joy and peace. Magkaroon ng humility, kindness, and gentleness. Kumbaga mag-cultivate kayo ng values that are from above, not from below. Sabi mo sa katabi mo, may change, may change, may change. Amen. Na sinasabi ni Pablo, set your mind. Pinag-aralan ko po yung Greek word ng salitang set your mind. Ang ibig sabihin ng set your mind is to have your mind set. Binaliktad lang Kala ko makakahanap ako ng malalim na theological truths and all of that. Pero ang ibig sabihin lang mga kapatid ng set your mind, maging determinado ka kung ano na talaga finokus ng isip mo. Kasi sinasabi ni Apostle Paul, di ba tinanggap nyo na si Kristo? Bakit pa rin kayo tumitingin dyan? Alam nyo, napansin ko, makinig kayo, this will literally change the way you see God. Napansin ko na maraming Christians nowadays, kaya pa rin in bondage, kasi nung tinanggap nyo si Kristo, dinagdag nyo lang si Kristo sa buhay ninyo. Alam mo, ang tawag ko dyan, adultery. Adultery. Kasi kung may asawa ka na, hindi ka pwede magdagdag lang ng isa pang asawa. Kailangan mo i-divorce yung asawa mo before para magkaroon ka ng bagong relation. Do you understand what I mean, mga kapatid? And as long as dinadagdag mo lang si Kristo sa iyong relationship, you are committing an adultery kasi gusto mo yung mundo, gusto mo rin si Lord. At sinasabi ni Apostle Paul, kilala mo na si Kristo, namatay ka na rito, dapat yung isip mo ay nakaset na on things above and not on things below. Ibig sabihin, you can be determined. You have to set your mind, maging determinado ka na kung sinabi mo talaga, Lord, ako yung magpapagamit sa iyo. By God's grace, makakaya natin ito. Alam niyo po ba, even our scientists can tell us that our mind is so powerful. Makapangyarihan po ang ating isipan na kung isiset mo ang mind mo na magpapapayat ka, pwede ka talagang pumayat. Ay, magandang balita to Lord, thank you. Sino sa inyo grateful dito, mga kapatid? Ay, sinasabi mismo ng science yan, na kung isiset mo ang isip mong magigising ka ng 4 o'clock in the morning, you can actually do that. That's how powerful your mind is. And one of the most powerful tool that you have if you want your life to change is your mind. How powerful it is. I'm not really saying brain, but your mind. The way of thinking. The way of your life. Minsan sasabihin natin, ang liit kasi ng utak mo. So, ang liit ng brain mo. Yung bang ganon? Pero I'm not talking about the brain size, but the way we think, kung paano tayo mag-isip. At kung gusto talaga natin, mga kapatid, by God's grace, na malakaran po ang pinapagawa ng Panginoon, sino sa inyo naniniwala, it takes a lot of great mindset para magawa talaga at malakaran ng purpose ng Panginoon sa ating buhay. Let's say, for example, gusto mo talagang alagaan ang iyong katawan. Ano one thing that I've realized, kapag tumatanda ka, mas mahirap nang i-maintain ng iyong katawan. Correct?
Kaya kami matatanda, sasabihin na lang namin, intindihin nyo na kami, tumatanda na kami, mababagal na yung metabolism namin, hindi na kami ganun kabilis magpapayat katulad before. Excuse. Pero na-realize ko na kung gusto mo pala talagang ma-maintain yung weight mo, hindi lang exercise ang susi. Hindi lang tamang tulog ang susi. It's not just what you do with your body, but what you put in your body. Kung gusto mo ma-maintain pala yung katawan mo, I've realized it's not just what you do with your body, but what you put in your body. Correct, mga kapatid? Amen? Anong nilalagay mo? Anong tinitake mo? So, ibig sabihin, para magkaroon pala tayo ng... Kasi minsan may mga motivational speaker na sasabihin sa inyo, train your mind. Ikaw naman, train ka. Train, focus. And nothing wrong with that. Kung talagang, hindi ko alam kung may science ba dyan na matitrain mo talaga siya kasi may discipline naman talaga eh. Pero what about what you put into it? Hindi pwedeng exercise ka lang ng exercise, pero you don't watch what you eat. Correct? Kasi ganun pa rin yung ending eh. So ibig sabihin, hindi pwedeng train your mind, pero yung pinapasok mo sa isip mo is puro negative. Kaya nga po, pag nanonood tayo ng TV, hindi po natin alam na nanonood ka ng TV program, pero pinoprogram ng TV, amen, yung iyong isipan. Kaya napapansin yung mga Pilipino, anyo nga sa'yo na rin ang binabanggit. Kamsamnida, opa. Bakit? Hindi ko sinasabing masamang manood ng Korean novela, pero napansin nyo ba, even yung culture, the way you see the culture of the Filipinos, ay nahihahambing mo sa kultura ng Koreano. Kasi akala mo love story lang ang pinapanood mo. La 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 la. Di ba? Pastor, ba't alam mo yan? Di ba? Kasi akala mo, yun lang, pinapanood mo, hindi ko sinasabing mali ito, ha? Kasi sayang naman yung Netflix subscription ninyo. Di ba? 500 din yung Ultra HD na yan a month, di ba? Pero what I'm trying to say is that wala tayo minsan kamalay-malay that we are actually adopting the culture because we are programming our minds on these things. Hindi mo napapansin that you are already embracing their culture. Embracing their values. And even, kinokopya mo pati fashion statement, the way they dress. Even the way they eat. Napansin nyo ba ang sanggipsal nagsulputan sa Pilipinas? Hindi naman tayo ganyan before. But it affected the way we live. Kaya pagdating sa spiritual aspect, di ba napansin nyo, ang Bible very, very consistent. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of the mind. Ang sinasabi ni Lord, nandito ka sa earth, pero yung mindset mo kailangan heavenly. Kailangan ma-transform, ma-born again ang iyong kaisipan. Matthew 6, ang sabi ng Panginoon, huwag kayo mag-iimbak ng yaman dito sa mundo. So siniset ng Lord eh. Huwag kayo dito lang tumingin. Huwag kayo sa temporary lang tumingin. Tignan nyo yung eternal things because we are meant to think like Jesus Christ. Hindi ko alam kung ba't tahimik kayo, tinatamaan ba kayo o... Amen? Alam niyo, ang pagiging Kristiyano is more than just having a positive attitude. Akala po natin kasi, pag naging Kristiyano ka, maging mabait ka lang, Christian ka na, is more than just having a positive attitude. Kasi kahit na you have a good attitude, pero wala kang good mindset, you'll never have a good life. Our mindset, it matters. So if you want to create something good, you have to set your minds on things that matter. Ilagay mo talaga kaisipan mo, kapatid, sa mga bagay na tunay na mahalaga. Sino po sa inyo, agree kayo, lalo na po sa mga mas nakakatanda, alam natin na meron tayong way of thinking nung bata tayo, na alam nating naglaan tayo ng panahon sa bagay na hindi po importante. Tapos nung tumanda ka, na-realize mo, it's important. Sana, mas tinutukan ko yung pamilya ko kaysa sa trabaho ko. Late mo na napansin, na dapat pinag-focusan mo yung mga bagay that really matters. Na-realize ko, if you really want to set your minds on things that matter, sometimes it takes time to figure it out. It takes time to figure it out. Minsan magtatagal, minsan
Tatanda, ako, for example, bilang pastor ng church na ito, it takes a while for me to realize that my goal, can I be honest with you? It takes me a while to realize that my goal is not to be impressive, but to be impactful. And it takes time to figure it out. Because sometimes, mas concerned tayo sa opinion ng ibang tao. Akala mo maihain ka lang, pero sometimes yung hiya na yun ay cause ng yung desire na ma-please ang ibang tao. Malalim lang, pero siguro mga 3 o'clock, hopefully by God's grace, maintindihan natin. Kasi it takes a while to figure out that you cannot control what they think about you. But you can control what you think about you. So focus on the things that you can control. The way you see yourself. Kahit na pangit ang tingin nila sa'yo, kung ang tingin mo sa sarili mo, hallelujah, ay you are fearfully, kumbaga takot na takot si Lord nung nilikha ka niya, fearfully and wonderfully made. Iningatan ka, yun lang, iningatan ka ng Panginoon, it will change the way you live. Eh di ba, Pastor, ang Diyos natin sovereign? Yes, God is in control. Yes, God is in control, but He will not take control of your mind. Magkaiba yon. Hindi porket God is in control, ay kokontrolin ng Panginoon ang paraan ng ating pag-iisip. At tayo po bilang mga Kristiyano, if we really want na i-take control yung ating pag-iisip, napansin niyo ba yung isip natin kung saan-saan lumilipad, kung saan-saan napupunta? Kahit ikaw hindi mo na masundan. Saka naman ang punta. Masakit lang kuko, cancer na kagad na kinakatakot mo. Kung saan-saan na nag-overthink ka na. Tapos, ang katwiran pa natin, may insomnia ako. Pero actually, that insomnia can be a cause of your overthinking. Hindi pa nangyayari, iniisip mo na. What if tomorrow? What if tomorrow? What if ganyan? Ang dami nating what if. What if hindi niya akong pansinin? What if? Pero lagi ko nga tinuturo sa inyo mga kapatid, ang mga Kristiyano, hindi what if ang thinking. Ang Kristiyano, even if ang thinking. That even if things will not go my way, I will believe in the Lord and I will still believe in my God. It takes a lot of faith to take control of our minds, lalo na po sa era at age natin, parang kaduda-duna na, hirap kontrolin eh. But controlling your thoughts is very important. Set your mind, control it. Ano ba ibig sabihin, Pastor, ng controlling your mind? Ano ba ibig sabihin? Telekinesis ba kami dyan, Pastor? Tititingnan. What we mean when we say control your thoughts is controlling your thoughts means you influence the way you live. Hindi ibang tao nag-i-influence the way you live. Kundi ikaw mismo nagsiset, ito ang standard, ito ang ginagawa ng Panginoon. Kasi ang isip natin deceptive. Napansin niyo ba? Pansinin niyo to ha? Ito napansin ko lang habang pinaprepare ko to. Napansin niyo ba na hindi niyo na maalala kung ano yung sinuot niyo kahapon? Pero yung trauma 15 years ago, fresh pa rin sa'yo hanggang ngayon. That's interesting, isn't it? I find it fascinating na ang dali nating makalimutan yung sinuot nating kahapon, pero yung trauma, yung sakit, 5 years ago, pag naalala mo, fresh na fresh pa rin hanggang ngayon. So I realize, I don't know if you agree with me, what you focus, you magnify. Pag lalo mo siyang tinitingnan, lalo mo siyang pinofocus, lalo siyang sumasakit, lalo siyang nagiging masugat, lalong humahapdi. Kaya nga sabi ng Roma chapter 6, 8 verse 6, hindi lang para sa broken-hearted to ha. Romans 8 verse 6. Naririnig ko na iba yeah, Pastor. Sabi ng Roma chapter 8 verse 6, so letting your sinful nature control your mind leads to death. Nasa Bible pala yan, Pastor. Parang ngayon ko lang nabasa yan. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Wala na mas ililinaw to, kapatid. Actually, sa ibang translation, if you allow the flesh to govern your mind, it will lead to death. But if you will allow the Spirit to govern your life or to govern your mind, it will lead to life and peace. Kumbaga sinasabi ni Apostle Paul, dapat spiritual-minded kayo, hindi kayo carnal-minded.
Hindi kanal ha, carnal. Importante yung R dyan, kapatid. Carnal. Ano ibig sabihin ng carnal? Ang misconception ng maraming Christian, pag sinabing carnal, unbeliever kagad. Doesn't always have to be. Kasi ang carnal mind, ibig sabihin yan, hindi yan isip ng unbeliever, kundi isip ng believer na hindi na-renew yung isip. Carnal. Yung puso na kay Kristo, pero yung isip nasa luma pa din. Carnal. Amen? Ang sinasabi ni Apostle Paul, kapag ang mindset natin carnal, hindi transformed, hindi renewed, hindi controlled ng Spirit, it will lead to death. Pero kapag yan ay controlled ng Spirit, it will lead to, sino sa inyo gusto nyo ng peace? Gusto nyo ng joy? Gusto natin ng kapayapaan? Yes, gusto natin mangyari yun sa ating buhay, at ang buhay natin, ang magiging expression kung paano tayo nag-iisip, nagre-result yan sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, kung meron man akong gustong sabihin sa inyong malinaw na malinaw, eto lang, take control of your thoughts. Importante yan. Bakit, pastor? Kasi kinukubkob ni Satan ng kaisipan mo, wala kang kamalay-malay, at ayaw mong lumaban. You can fight for your sanity. Na-realize ko, ang mga insane, wala lang sa loob. Marami na ring insane sa labas. Hindi lang nagpatingin. Kaya hindi na-diagnose. Anong definition nila ng insanity? Amen? You are doing the same thing over and over again and expecting a different result. Di ba maraming ganyan? Kaya sabi ni Apostle Paul sa atin, sabi ng Panginoon sa atin, take control of your thoughts. Kinukubkob na, papabayaan nyo lang ba? Napansin nyo ba? Na even our perception of reality could be not a reality anymore. Napansin nyo? Ang ganda-ganda naman. Ba't tingin niya sa sarili niya? Pangit. Payat naman. Pero ang tingin niya sa sarili niya, pag tumitingin sa salamin, ba't ang taba ko? Saan? Kung mataba ka, ano pa ako? Kung pangit ka, ano ako? Wala nang pag-asa? Hindi na kayang kuhanin ng ligo at dasal? Ano na lang? Kala ko kaya pa to ng ligo eh. Bakit mga kapatid, your thoughts, ninakaw na ng kaaway yung perception mo ng reality. Hindi mo na makita ang tunay na realidad kasi punong-puno na po ng kasinungalingan. At tatandaan nyo ito ang sabi ng scripture, the battleground is in the mind. Ang labanan natin mga kapatid ay nasa ating kaisipan. That's why the way you see God, the way you think about God, it really matters. Kasi si Satan gagawa siya ng kasinungalingan at yung kasinungalingan na yun magkikreate ng isang certain feeling at yung feeling na yun magkikreate ng way of life. Na pag inugat mo, saan galing? Deception. Kaya yung fear na aggravate. Tumitindi lalo yung takot mo. Tumitindi lalo yung anxiety mo. Tumitindi lalo yung takot mo sa future. Tumitindi lalo yung insecurity mo sa iyong katawan. Bakit ano nangyari? May mga kasinungalingan na nilagay ang kaaway sa iyong isipan. Kaya kailangan mong tanggalin ang lahat ng bagay na yan. Kailangan ipaglaban mo kapatid na ang laman ng iyong kaisipan ay pawang katotohanan lamang. Kasi kapag puro kasinungalingan ang laman ng ating isip, malamang walang katotohanan dito. Kaya kailangan nating sabihin sa Panginoon, Lord, allow me to fight. Allow me to take control the way I think. I know the situation is, wala kaming pera sa ngayon, wala kaming resources sa ngayon, but my way of thinking says, I'm just broke, I'm not poor. Posible. That I can get out of this is a mindset. Ang sabi ni Apostle Paul once again sa Philippians 4:8, by the way, Philippians is so wonderful. There's a lot of verses about mindset. Sabi ng Philippians 4:8, and now, dear brothers and sisters, one final thing. Everybody read that with me. Fix your thoughts on what is true.
Fix your thoughts on what is honorable. Fix your thoughts on what is right, what is pure, what is lovely, what is admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Question. Read that again. Read that again. Sinabi ba, kapatid, na fix your thoughts on your insecurities? Why are you focusing on your insecurities? We all have our insecurities. Ganda-ganda ng mukha mo, napapansin mo yung tigyawat mo, alit, pabukan liwayway pa lang. Ina-abort mo na. Sabi ni Apostle Paul, think about what is true, honorable. Ibig sabihin, think about the eternal things. Huwag ka hindi sa fear, hindi sa worst case scenario. And think about it, si Apostle Paul mismo nagsasabi nito na ang thoughts niya ay punong-puno ng anger and hate. Bago siya maging Christian. But he met Jesus and his mind were transformed. Nabago ang kanyang kaisipan kasi nakilala niya ang ating Panginoong Hesus na dati ang kanyang focus ay galit, patayin ng mga Kristiyano. Ngayon siya na mismo ang nagsasabi, fix your thoughts on what is true, what is honorable, what is admirable, what is lovely. So our goal, ang pinapanalangin natin sa Lord, bigyan mo ako ng quality thinking, quality mind. Talagang yung paglagi, yung way of thinking ko, Lord, is something that will help me, something that will help me mature, and something that will help me grow. Fix my thoughts, Lord. Sino sa inyo naniniwala kaya kayong palayain ng Panginoon sa lahat ng bagay na nag-o-oppress sa ating kaisipan, lahat ng trauma, lahat ng depression, lahat ng anxiety na kumukubkob sa ating kaisipan at masasabi natin, Lord, maraming salamat kasi alam ko, papalayain mo ang aking kaisipan. How I wish I could tell you, ganito gawin mo. Manalangin ka ng 7 beses, pagkatapos mo ng amen, magaling ka na. Ano, maraming Christians ang hypnotize. Na gawin mo lang to, i-confess mo lang to, mangyayari na. Kaya nga 'di ba minsan sinasabi ko sa inyo na hindi tayo basta nagko-confess lang. Kasi hindi tayo superstitious. We don't believe in superstition. We believe in supernatural. So, imbis na ritual ang minsan kasi may ganun tayong ritual, sabihin mo lang yan, gagani. Iluhod ka lang ng ganito hanggang dun, papatawarin ka na. Gusto, yun yung lagi natin, sige pastor, ano kailangan kong gawin to take control? Kasi kinubkob na, gusto kong bawiin. Ninakaw na ng fear, gusto kong bawiin. Hindi na ako makatulog, gusto ko makatulog na uli. Pastor, anong ritual? Anong kailangan ko i-confess? At nasanay tayo mga Kristiyano na kailangan mo lang itong gawin, okay na. But actually, everything about freedom in the scripture, mapapansin nyo, is all about applying the principles of the Word of God. It's all about that. If you want to be free, apply the principles of the Word. Not necessarily kapag sinabi mo God will supply all my needs, bigla na lang may babagsak na pera. Kasi sabihin ko lang to, gagana pakiramdam ko, sabihin ko lang to, makukuha ko na to. And I'm not against all of this. Confess it, but confess it as if you believe it. Now, I'm watching an interview sa isang cognitive neuroscientist. And here's what she says. Ang sabi niya, ang mali sa ating Kristiyano minsan, nagko-quote tayo ng mga cliche statements na hindi natin pinapaniwalaan. Sasabihin natin, God will supply all my needs. But do you actually believe that? Kasi yun yung cultural norm. Kamusta ka na? Praise the Lord. All glory to God. Pero yun ba talaga lagay ng puso mo ngayon? So ang sinasabi nitong, hindi to pastor ang nagsasabi. Ang sinasabi ng cognitive neuroscientist is this. Your mind will be confused if what you are saying is different from what you are believing. Ito mas matindi mga kapatid. I was shocked na sinabi niya mismo, it can cause brain damage. Long time. Kapag yung kino-confess mo is something that you don't believe. Kaya nga di ba sinasabi ng scripture, don't just confess it, believe it in your heart. So it's not really the principle of sabihin mo lang to, sabihin mo. No. It's applying the principles of the Word of God. Yung sinasabi ni Apostle Paul na fix your thoughts, hindi, okay, fix your thoughts. Anong signal, anong frequency?
connected. No, you have to have that mental discipline to fix your thoughts on what is above, what is true, what is lovely, what is admirable. Kasi sinasabi nga nitong neuroscientist, it sounds good na nagko-quote tayo ng mga cliche statements na ito, but it's not actually good for you. Kaya nga ang relationship natin kay Lord merong element ng faith. Kasi you don't just confess it as if para lang masabi mo, kapatid, kundi is this making sense, mga kapatid, sinasabi ko dito? Sabi ni Apostle Paul pa rin sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, we demolish arguments and every pretensions that set itself against the knowledge of God. And watch this. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. In other words, we can control it. We can take captive of it. Every thought para sumunod at gawin ang pinapagawa ng Panginoon sa ating buhay. Alam niyo, sabi rin nitong interview na ito ng neuroscientist, ang sinasabi niya that whatever you speak, it comes from somewhere. Imposibleng makapag-speak ka ng bagay na walang pinanggagalingan. Maybe it comes from your mind, maybe it comes from your heart, pero meron itong pinag-uugatan. Ibig sabihin, you can control what you utter. You can control what you say. You can control what you pray. You can control how you think. Because we are responsible not just for what we think, but how we think it. Kaya mga kapatid, I want to encourage you to set your minds on heavenly things. I know na bulag tayo at laging sinasabi sa atin ng mundo, ito ang dapat mong gawin. Kaya kapag hindi natin nakukuha, nakaka-apekto sa ating pananaw. Nakaka-apekto sa ating buhay. Nagdudulot ng kalungkutan, nagdudulot ng insecurity sa atin. Pero ano ba ang sinasabi ng Panginoon? Ang sabi ng iba, pangit ka, pero ang sabi ng Panginoon, you are fearfully and wonderfully made. Ang sabi ng ibang tao, wala ng pag-asa, pero ang sabi ng Panginoon, God will supply, God will provide. You don't just quote it, you believe it, you apply the principles of the Word of God. Na kapag ako'y naniwala sa salita ng Panginoon, I believe with all my heart. I take captive of my thought to be obedient to Christ. Hallelujah. I hope this is helping somebody. And I remember before I close, see Elijah, kasi while I was reading the book of Kings again, this past few weeks, di ba madalas ko mabanggit si Elijah ng mga nakaraan. And last night, when I was reading again the story of Elijah, I'm just amazed minsan kung paanong ilang beses mo nang binasa, pero minsan may bagong pinapakita ang Panginoon sa'yo. Tapos minsan may kinalaman pa sa preaching mo. Mapapa-thank you, Lord, ka na lang talaga. Lord, thank you. I needed this. We all know the story na si Elijah, ang nag-iisang tunay na propeta na lang back in the day. Kaya nga, naglabas ng mga false prophet ni Baal, ni Jezebel. Remember the story? And one day dun sa Mount Carmel, nagkaroon ng paghaharap si Elijah at yung 450 prophets. Pero merong statement si Elijah na binanggit bago niya pababain ang apoy na probably hindi natin napapansin at first, but it makes a lot of difference right now. Look at this, 1 Kings 18 verse 22. Bago niya pababain yung apoy mula sa kalangitan, ang sabi niya, watch this, chapter 18 verse 22. Then Elijah said to them, I'm the only prophet of the Lord who slept. Bear that in mind. So, ang sinasabi ni Elijah, ako na lang ang nag-iisang propeta ng Panginoon, pero kayo, 450 prophets. Pero if you study the whole text, based on its context, makikita nyo, nung sinasabi to ni Elijah, hindi siya naaawa sa sarili niya, na siya na lang natitira. In fact, ang sinasabi niya, na kahit ako mag-isa, dahil kakampi ko ang Panginoon, kaya ko kayong talunin lahat. Naintindihan niyo? So, he's saying this with confidence. Na sinasabi niya, kahit ako'y mag-isa lang, kahit walang sumusuporta sa akin, kahit walang nakaka-appreciate sa akin, as long as kakampi ko ang Panginoon, I know I can endure everything and I can do all these things kasi kasama ko ang Diyos.
We know the story, bumaba ang apoy, natalo nila yung 450 prophets, nagalit si Jezebel. Sabi niya, within 24 hours, papatayin kita. Sabi niya kay Prophet Elijah. Pwede sabihin uli ni Elijah to, di ba? Hindi. Kahit mag-isa lang ako. Dahil kakampi ko ang Panginoon, yung 450 nga eh. Kung pa kaya. You know what happened? He was so afraid, tumakbo siya, nagtago siya sa kuweba. And watch this. Pagdating niya sa kuweba, meron siyang sinabi, na kaya sabi ko, wow, I've never seen this ever. Meron siyang sinabi na lagi ko nang nababasa, but when you compare it to this text, it makes a lot of sense. Look at 1 Kings 19, verse 10. Elijah replied, I have zealously served the Lord God Almighty, but the people of Israel have broken their covenant with you, tore down your altars, killed every one of your prophets. Watch this. I am the only one left. Oh, and now they are trying to kill me. Watch this. It's the same statement, different scenario. And watch this, different tone. Kasi nung una, sinasabi niya with confidence, kahit mag-isa lang ako, kaya ko. Pero ngayon, nirereklamo niya yung parehong sitwasyon na sinasabi niya, ako lang naman mag-isa eh. Do you understand this, mga kapatid? He's saying, I can't do this anymore. Ang sabi niya kay Lord, I've had enough, Lord. I'm the only one. How can I fight Jezebel? That's interesting. Kasi nung ilang oras lang nakakaraan, di ba sinasabi mo, kahit mag-isa ka lang kasama mo ang Panginoon, why now all of a sudden sasabihin mo, mag-isa na lang ako, wala akong kasama? It's deception, my friend. Pangdadaya ng kaaway sa atin. It's the same truth na tinutwist ng kaaway sa atin. Yes, you may be lonely but you're not alone. Maaring nalulungkot ka. Maaring feeling mo wala kang kasama. Maaring ulila ka pero hindi ibig sabihin pinabayaan ka na ng ating Panginoon. Kasi noon nga, di ba, kahit ulila ka na noon, nakasurvive ka. Tinulungan ka. Kumain ka. Nakapagtapos ka ng pag-aaral, hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Pero sa gitna ng iyong kalungkutan, sa gitna ng lahat ng pinapasok mo sa iyong kaisipan, all of a sudden, that same truth became a lie to you. You're saying, Lord, I'm the only one left. And now they're trying to kill me. Who's trying to kill him? Who's trying to kill him? Jezebel. The prophets, wala na yung prophets. They're all dead. Pero he was deceived. Nadaya ang kanyang kaisipan. You're the only one. And you know what, kapatid? That is exactly what Satan is doing in your heart. Dinadaya niya ang ating kaisipan. You cannot do that. You're not enough. You don't have the education. Hindi ka na makakalagpas sa addiction na yan. Hindi na kayo makakasurvive. That's what Satan is saying. Now, are we denying the situation? Na meron tayong problema sa pera? Na meron tayong sakit? Na meron problema sa relationship? No, we don't deny the situation. But we apply the truth of God's Word. Ina-apply natin ang katotohanan ng salita ng Panginoon na yes, this is the reality for now. But it doesn't mean na nandito ako ngayon ay na magiging nandito pa rin ako forever. Kasi one day, this same statement na binitawan kong nag-iisa lang ako should become not a complaint but a testimony. Sana sinabi ni Elijah at that time, sinabi niya, hindi sinabi, nag-iisa na lang ako, ipapatay nila ako. Kundi sinabi niya, nung kahapon nag-iisa lang ako, pero tinulungan ako. That should be that statement. Na sinabi niya na yes, it is the same scenario, it is the same situation, but now I believe with all my heart na kung anuman ang ginawa ng Panginoon sa akin in the past, kung paano niya kami tinulungan in the past, I can control my mind and set my mind to think na alam ko na kung ginawa ng Panginoon niya sa akin, He can do that to me again. Hindi ako expert sa brain cells, hindi ako doktor. But this is the very thing that I know that even the most difficult cases, you can overcome. Because God is with you.
Can I just say this to you, kapatid? The Word of God works. I say that again. The Word of God works. Say that with me. The Word of God works. It liberates. It will set you free. It will give you the freedom that you need. It can take your mind captive, thinking about the obedience of Christ, thinking about the goodness of God in your life. It can liberate you. It can set you free. It works. It works. I'm not saying na hindi gumagana ang medicine. Hindi ko po sinasabi na wag tayong magtiwala sa doktor. God can use all of these things, but applying the Word of God, it works in your life. Kaya nga sinasabi mismo ng psalmist sa atin sa Psalms 94, in the multitude of my thoughts, when my mind is filled with anxiousness, you comfort my soul. The soothing comfort of your presence, sa ibang translation, can calm me. Walang ibang nararanasan nyo ba yung thinking nyo parang sali-saliwa? Di nyo na alam, yun yung ibig sabihin dito that my mind seems out of control. Kaya ako anxious, kaya ako fearful. Kaya ang thinking ko ay ganito kasi ang isip ko kung saan-saan na napunta. Mali na yung perception ko ng reality. Feeling ko hindi nila ako mahal. Feeling ko hindi nila ako pinapansin. Feeling ko galit sila sa akin. Yung thoughts mo is out of control. Sabi ng scripture, the soothing comfort of your presence. There you go. Will calm me. And it will delight my soul. Sa ibang translation, when I was burdened with worries, you comforted me. And you make me feel secure. That security that we need, that freedom and security that we long for, only comes when we are with God. So I want to challenge you, mga kapatid. Can we just reevaluate ourselves? Is it possible that kaya ganito siguro ang way of thinking natin is because we drift away from the Lord in the first place. Siguro lumayo talaga tayo, no? Kasi pag malayo ka talaga sa Lord, saan ka kukuha ng wisdom? Saan ka kukuha ng peace? Saan ka kukuha ng joy? And now, nagtataka ka, bakit wala akong peace sa puso ko? Kung lalayo ka sa source of peace, mawawala po talaga yung peace. Kung lalayo ka sa source of joy, wala po talagang joy. That's why I want to encourage you. Come to Jesus. And bring your thinking. Ano yung maganda sa Panginoon? Si Satan hindi niya kayang basahin ang isip mo, pero ang Diyos, alam niya laman ng isip mo. Alam niya. Kaya si Satan hindi siya makakagalaw hanggat di mo kino-confess eh. Amen? Okay. Let me just say this to you. Ano yung sabi ng science, na every time, bago tayo sabi ko nga sa inyo kanina, hindi ka makakapagsalita, it's impossible for you to speak something that doesn't come from anything. So ibig sabihin mga kapatid, alam niyo ba, even as I speak, may ginagawa yung isip ko na nag-filter siya ng mga salita, lalo pag 10 a.m. So may automatic filtering system yung isip mo based on your values, your character. May automatic filtering system siya na yung isip mo nag-uusap sila na hindi mo alam. So ibig sabihin, you can really control what you utter in the first place. So when you apply the Word of God in your life, amen, that when your thoughts are so busy, at parang nagtatalo-talo silang lahat at di mo alam kung anong gagawin, merong filtering system ito, and I believe kung ang magiging filtering system ng ating kaisipan is yung mga kaisipan na galing sa Panginoon. I believe that this will really change the way we live. It even will change the way you speak. Because a new heart will always produce a new language. Kapag binago ng Lord ang ating puso, kapag binago ng Lord ang ating kaisipan, pati language natin, the way we live, the way we act, the way we decide, the way we dress, the way we eat, it will change everything. Just allow God to take control of it. Hindi naman iko-control ng Lord yan, pero hayaan mo mga kapatid na every thought, every negative things, every overthinking, when your thoughts are so busy and out of control, come to His presence. And let His presence calm you down. Father God, this is our desire. Ito po ang hinaing ng aming puso ngayon. Nais namin, O Diyos, na sa lahat ng aspeto ng aming buhay, even the way we speak and we think, maitaas ka po namin sa aming buhay.
And Father, today, I pray na ang bawat isa sa aking mga kapatid na ito, iba-iba po ang way of thinking namin na naapektuhan, Panginoon, ng iba't ibang experiences namin. Lahat ng sakit, hirap, success, accomplishment is affecting the way we think now. But we thank you, Lord God, that in the midst of our overthinking, in the midst of our busy thoughts, in the midst of our anxious thoughts, in the midst of our worrying, alam namin, Panginoon, that the soothing comfort of your presence will calm us. Lord, allow our hearts, our minds,